Oh, okay. Since I'm just really happy I got to find vinyl records. I was here last year and I couldn't find any place to buy records. So, really? Yeah, this was a good surprise. And were you surprised that there were records here? Yeah, I was not expecting this one. Ako si Angelo Bernardo. Welcome sa Dekada Collectible Show. I-feature namin dito ang mga coins, collectibles, vinyl records, toys, books, antiques na dumadaan sa amin. At mag-interview din kami ng mga collectors and dealers. Siyempre, hindi mawawala ang ating mga picks at mga pasyal na may kinalaman sa collectibles. Tara, kwentuhan tayo! Magandang araw, kadekada. Andito kami ngayon sa Makati, sa Ayala Triangle, sa kalye, para magbenta dito sa isang event. Alfresco tayo ngayon, ibig sabihin nandito tayo sa labas, nandito tayo sa kalye, at meron lang tent para protektahan ang ating mga gamit. Mukhang magiging masaya to kasi mukhang magiging maraming tao yung nandito. Sana! Okay, 10 o'clock na at nakaset up na kami. Meron kami mga plaka, Chris na espada, padlock na antique, barometer, mga plancha, diuling, robot, toy cars, mga books. Tapos syempre meron kami dito galing Northern Luzon. Rico Biboya. Mga coins namin, tingnan mo yung mga coins. Yan. Yan, kaya bilhin na kayo mga suki. Mga coins pa rin, yung mga mumurahin. Bagong lipunan, New Design Series, panahon ng Hapon, English Series, panahon nila Garcia, nila Magsaysay, nila Quirino, Guerrilla Notes, tapos sa mga foreign notes. So ito yung dahilan kung bakit kami namimili. Hindi lang tayo puro bili, siyempre kailangan din natin magbenta. Kaya sumasali tayo sa mga ganitong exhibit na naimbita tayo sa kung saan sa mga mall, sa mga kalye katulad nito sa Makati CBD. So yun, ganyan po ang business ng dekada. Hindi lang po puro bili, benta rin. At siyempre ipo-consign din kami. At siyempre meron din mga auctions paminsan-minsan, pwede rin kayo mag-consign doon. Laking damage talaga sa sales nung harang na yan, na nagcha-charge pa sila ng entrance fee. Wala pang tao dito. Ibang mga tao na pupunta dyan, kumakain lang naman, or iba nagja-jogging, tapos mapatingin lang. Yung mga pagbili ng mga tao, usually sa mga ganitong tipo ng items, on impulse yan. Yan, 1 o'clock, may tao ng konti. So nabore ako at nilaro ko yung isa sa mga paborito kong game nung bata ako. Ito yung palabunutan. Ano kaya mapapanalunan ko dito? Paki-cancel ang score. Taran! naman, isa pa. Sino si JDP? Player 1. Sino player 1 natin? Okay, si Reggie Delancar, Federico, Gio Lawrence, and Jorel. O isang minute lang. Seryoso? Okay, naka-Gibberish o Gibberish. Okay. Ang bilis. Hindi ako tatawad. Player 3. Player 3 si ano? Pala-play ko sa'yo, Seth. Player 3? Take it or leave it. Take it or leaving. G. Okay, may benta na kami. Yun, yung nagtanong kanina na pumunta dito, ano siya, tingin-tingin lang, wala namang balak bumili. Tapos napansin ko sa cellphone niya na Mason pala siya. So sabi ko meron kaming Masonic na libro dito. Yun, pinakita ko yung Masonic na libro, tumawad ng konti, nabenta namin na 2.5. Okay, try na lang natin player 1. Player 2. Albert. Ba't may sa lang natin? Oh shit, nagsimula ng umulan. Okay, let's take Ako, patay. Okay. So habang hinihintay lang po natin, ito na po ang ating hindi inaasahan. Pag-ulan ng grasya. So baka yung mga naulanan na participant, ang nakaasang score nila, mga ng 13-8. Okay, habang po may pwesto si Madam, si Madam Bocha. Okay, ready?
Our next participants for batch 4 are Okay, si Ricardo Martin Gutierrez. Okay. Ben Benedict Nera. Okay. Marvin Andrew Vela and Chester. Mabuti na lang hindi masyadong lumakas yung ulan kanina. Ay usually na mga tao na bumibili sa amin, minsan napadaan lang talaga at hindi naman nag-expect na makakita ng ganyan dito. Tapos on impulse bumibili. Ngayon nawawala yung impulse na yun pag merong harang at nakikita lang nila sa malayo yung mga items namin. So ito na nga, paggabi na hanggang gumabi, halos walang tumingin ng mga gamit namin dito. At eto, nag-cellphone na lang kami at minsan nakakaidlip na nga at wala pa rin bumibili. Ang lungkot. Sino ba yung nakaimbento ng sistema na ganyan? Naharangan yung mga tao tapos magja-charge ng entrance fee? Anong oras na? 6? 6 o'clock na, wala pa rin kami benta. Hindi, may benta naman kami. Kaso lang, 1 page pa lang. Ito pa lang, oh. Yan, oh. Tingnan mo. Grabe, hirap magbenta dito. Paano masasabi mo? Konti ng tao, tahimik. Hindi tayo sanay na ganito, no? Minsan, you win some, you lose some. So, sana sa Festival Mall, makabawi tayo. the winner of the 90s Dance Off is University of Makati Dance Team! So, kung ako yung organizer nito, ano yung gagawin ko? Gagawin ko dito siguro, sisingilan ako na mas mahal doon sa mga exhibitors. Tapos i-open ko to. Mas gusto ko pa yan. Diba? Kahit doble yung bayaran ko dito, basta at least may benta naman, diba? May chance na mapawili ko yung lupa. Ito, mura nga yung ano, rent ko. Pero wala nang pumapasok, wala nang bibili sila. Yan. Tingnan mo, sayaw. Diba? Yan. Yan ang potential customer namin na wala dito. Hi, so nandito naman tayo sa Ayala Triangle na park. Pahangin muna tayo dito. Sarap na hangin dito. 8:30. Walang tao. Okay, 9:30. Pack up na kami kasi wala nang tao dito. Sabi nila, ano daw to? Hanggang 12 daw to. Marami pang tao. Nung wala pang bakod. Kasi may bakod na eh. May entrance fee pa. Kinabukasan, gabi na ako nakabalik sa Makati. Sabi ng mga tao, mas okay daw yung benta ngayon. Pero konti lang. Kasi nga, wala pa rin ang tao. So how long have you been here in Makati? I got here yesterday. I see. Yep. So you're really into records, vinyl records? Yeah. I started my collection back when I was in Japan. Oh, okay. Since I'm just really happy I got to find vinyl records. Yeah. I was here last year and I couldn't find any place to buy records. So Oh, really? yeah, Okay. this was a good And surprise. were you surprised that there were records here? Yeah. I was not expecting this one. I'm not gonna lie. Oh, good. But I'm just happy I can
get some more 2008 foreign records to the collection. We'll give you our number and our shop name. Okay. You drop by Quezon City. Most definitely. Thank you so much. Yeah. Thank you. Nung gabi na, hindi na sila naningil ng entrance fee. Yun, dumami yung tao. Tsaka kami nagkabenta ng konti. Kasi umattend po ako ng parang seminar last time kay Ampeto Campo and he emphasized yung value ng collecting. Yes. Actually, Hindi ko alam if ako how noon you differentiate it. tamad ako mag-aral eh. Pero I learned history through collecting. Na ito pala, ganito pala yung itsura ng pera noon. Ganito pala yung buhay noon. You can glean it from kung ano yung mga collectibles from the age. Guerrilla money ito used in areas that are not occupied by the Japanese. Like for this one, this is by the Army of the United States of America. Yan. Wala na po itong discount. Magkano ba yan? 600. 600? Sige, I'll give 500. Kaso yun lang po yung issue ko, wala siyang authenticity. Tapos pag nabili ko na siya, if ever, ano po yung way ko para ma-check if You can use black light to determine na hindi siya new. Well, actually, you can buy, alam niyo yung money, yung pan-check ng pera from the book. You can buy it from the bookstore. Pero walang stores mo na pwedeng puntahan? Mga stores na pwedeng puntahan para mag-check if 110. parang ganun. Mga stores na pwedeng puntahan, you can check with other dealers, with collectors, or if you know historians, alam din nila yan. If you really want authenticity, meron ding authentication service sa US. They will slab it. Dito sa Philippines po. Philippines wala. They will slab it. Pero ang cost niyan mga nasa 2,000 to have it authenticated. Bakit po 300 to, tapos ito 600? Paano Ito, nyo na ma'am. pina-price? Well, actually may catalog yan. And then meron mga transactions na monitor natin through yung mga other dealers, ganun, through online. So, doon natin na-establish yung price. And this one, kaya 300, this one is more common than the other one. Okay, it's almost 11 PM at nakapack up na kami. Nandito na rin yung Lalamove driver. Ito yung iuwi namin na hindi nabenta. Yan. So, nasalba yung araw namin or yung weekend namin dahil may mga last minute na bumili. Yan. So, hindi pa rin happy kasi parang break even na kami. So, kailangan kumita, di ba? So, I guess pag sa next week na lang natin to. And yun nga, next week nandito kami sa Festival Mall. Sana mas okay yung natin. Ano kaya mangyayari dito? Kikita kaya kami dito katulad ng mga nangyari nung mga nakaraang stint namin dito sa Festival Mall? Yan ang ating titingnan. Basta laban lang tayo ng laban at magsumikap tayo. Basta ang importante, mahalaga.